January 7, 2021. Halos kapapasok pa lamang ng bagong taon. At 3 araw na lamang ay kaarawan na ng panganay na anak ni Maya Millete. Excited itong nagpaplano para sa isang ski trip kasama ang buong pamilya. Nang bigla na lamang itong hindi mag-update sa kanyang mga kapatid para sa paparating na selebrasyon. Kaya naman pinuntahan na nila ito sa kanyang bahay upang personal na makausap. At noon ay kanilang natuklasan na nawawala si Maya. Hanggang sa lumipas na ang maraming buwan na taon, wala pa ring bakas nito. Sa pagulong ng investigasyon, mabubulgar kung hanggang saan ang kayang gawin ng asawa nitong si Larry upang mapaibig muli si Maya. Ang istoryang ito ay tumatalakay sa desperasyon, obsession at pangungulam. Nasaan na nga ba si Maya Millete? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Maya Millete Murder Case. Si Maya May Millete ay isang Filipino-American woman na isinilang sa Pilipinas noong May 1, 1981 sa mga magulang na sina Pablito at Noemi Tabalanza. Bata pa lamang ay nag-excel na ito sa pag-aaral at naging high achiever sa kanyang school. 13 years old si Maya nang mag-migrate sa Honolulu, Hawaii kasama ang kanyang mga magulang at 5 kapatid noong 1995. Nag-aral ito roon sa Radford High School kung saan naging aktibo ito sa iba't ibang extracurricular activities gaya ng drama club at dance classes. Nagtapos ito bilang honor student. Sa edad na 17 ay nagtrabaho ito sa McDonald's at doon ay nakilala ang kanyang future husband, si Larry Millete. Gaya ni Maya, nag-migrate din mula sa Pilipinas ang pamilya ni Larry. Matapos ang 2 taong pagiging magkasintahan, nagpakasal sina Maya at Larry. Nag-aral si Maya ng International Studies sa University of Hawaii habang ang asawang si Larry naman ay sumabak sa naval training sa Virginia. Hanggang sa magpasya ang dalawa na lumipat sa Southern California kung saan binuo ang kanilang mga career para sa Navy. Si Larry bilang optician sa Naval Medical Center at si Maya bilang Supervisor Contract Specialist sa Naval Station sa San Diego. Ayon sa mga kaibigan at katrabaho, bukod sa pagiging maganda at matalino, si Maya ay mahilig magpatawa, magaling na leader at higit sa lahat, may busilak na puso. Tinitingala ito ng kanyang mga kasamahan. Mahilig rin ito sa music. Marunong itong tumugtog ng gitara at ng piano. 10 taon ang hinintay ng young couple bago magpasyang bumuo ng kanilang sariling pamilya. Taong 2010 nang isilang ang kanilang unang anak na babae na sinundan ng 2 pang supling ng mga sumunod na taon. Si Maya ay isang super mom na hands-on sa kanyang mga anak. Hindi ito nawawalan ng oras para sa mga ito. Tinuturuan niyang mga ito ng iba't ibang bagay gaya ng musika. Sa ilang mga videos, makikitang magkasabay na kumakanta ang mag-iina bilang bonding. Active rin ang mga ito sa outdoor activities gaya ng hiking, biking at camping. Parati rin itong present upang suportahan ng 3 anak sa mga events sa school. Ngunit hindi lamang ito maalalahanin sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa ibang mga tao. Sa tuwing umuuwi ng Pinas, pumupunta ito kasama ng kanyang pamilya sa mga liblib na lugar upang magpaabot ng tulong gaya ng mga school supplies para sa mga estudyante. January 10, 2021, nagplano si Maya ng isang celebration para sa ika-11th birthday ng kanyang anak. Isang ski trip sa Big Bear kasama ang buong pamilya. Ngunit January 7 na, ilang araw na lamang mula sa trip, bigla na lamang itong nahinto sa pagbibigay ng update sa kanyang nakatatandang kapatid na si Marie Chris ukol sa nalalapit na birthday ng anak. Kaya naman ang sumunod na araw, pinuntahan na ng kanilang kapatid na si JR ang bahay ni Maya sa Chula Vista upang personal itong makausap. Subalit si Larry ang humarap sa kanya at sinabing naglock ng kwarto si Maya nang magkaroon silang mag-asawa ng argumento. Nang katukin ni JR ang pinto, walang sumasagot.
Kaya ipinagpalagay nitong tulog ang kapatid. Hindi na niya ito inabala at nagpa siya ng umalis. Nang sumunod na araw, January 9, hindi pa rin mahagilap ng magkakapatid si Maya. Hindi na nakatiis si Marie Chris at tinungo na ang bahay ng mga Milyete. Pagkapasok pa lamang, may napuna agad ito. Makalat sa loob. Noon lamang niya ito nakitang ganoon ang sitwasyon. Kapuna-puna rin na bukas ang aircon, gayong malamig naman ang panahon dahil January. Nang tanungin kung nasaan ang kanyang asawa, sinabi ni Larry na lumabas ito at baka nag-hiking. Subalit ang ipinagtaka nito, nakaparada lamang noon ang sasakyan ni Maya. Kaya naman kinutuban na si Marie Chris. Nang gabi ring yun ay nag-report ito sa mga pulis na nawawala ang kanyang kapatid na si Maya. 3 pulis ang dumating sa bahay ng mga Milyete upang mag-imbestiga. Chinek ng mga ito ang tahanan at kinausap ang kapatid at asawa ni Maya. Napag-alaman ng mga ito na ang huling kontak ni Maya sa kanyang mahal sa buhay bago ito mawala ay bandang 8:50 ng gabi noong January 7. Mula 1:00 ng umaga noong January 8 ay disconnected na ang cellphone nito at hindi na matawagan. Nang itrack ang phone ay nagping ito sa Chula Vista area kung saan ito nakatira. January 10, 2021 ang kaarawan ng panganay ni Maya at ang ikatlong araw mula nang maglaho ito. Nagtipon-tipon ang pamilya nito upang ipagdiwang ang birthday at lubos na umaasang susulpot bigla si Maya upang sorpresahin ang anak. Ngunit walang anumang bakas nito. Kaya naman sa halip na birthday party, nauwi ito sa isang search party. Kumalat na sa iba pang kakilala at kaibigan ang pagkawala ni Maya. Kaya naman bawat isa ay nagtulungan upang hanapin ito. Hanggang makarating na rin ang balita sa buong komunidad. Dumagsa ang volunteers na nakiisa sa paghahanap. Sinimula ng mga ito ang pagsuyod sa Chula Vista, ang last registered address sa phone nito. Umabot ng ilang linggo ang paggalugad ng mga ito sa buong lugar, kabilang na ang mga kakahuyan, mga sapa at parke. Subalit bigo ang mga ito. Noong January 23, naghain na ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni Maya. Ito ang una sa 67 total search na isinagawa ng mga ito roon. Natagpuan ng mga ito ang 16 firearms na pagmamay-ari ni Larry. 2 rito ay illegal habang 4 naman na lisensyado pa ang nawawala. Nang questionin kung nasaan ang mga ito, sinabi ni Larry na ipinahiram niya ito sa isang kaibigan. Kinalaunan, binigyan ito ng gun violence restraining order at kinailangang isuko ang lahat ng weapon sa mga otoridad. Ito ay para sa kaligtasan ng mga bata dahil sa nakita ng mga ito na larawan ng anak ni Larry na pinalilibutan ng mga rifle. Isa rin sa bukas palad na nag-alok ng serbisyo upang tumulong sa kaso ay si Attorney Billy Little, isang former criminal investigator para sa US Navy. Nagsimula ito ng kanyang sariling investigasyon. Una na nitong inalam ang mga huling lugar at taong nakausap o nakakita kay Maya. Noon ay nalaman nitong hindi ang asawang si Larry, kundi ang kapatid ni Maya ang unang nag-file ng missing persons report. Katunayan, nang magtangkang tumawag ang mga ito sa 911 ay pinigilan pa ito ni Larry. Kaya naman upang kumuha ng kasagutan, pinuntahan nito si Larry upang questionin. Pinatuloy siya nito sa kanyang bahay kaya naman nagawa nitong magmasid sa loob. Sinubukan nitong maghanap ng senyales ng domestic violence mula na rin sa pahayag ng kapatid ni Maya na nag-away ang mag-asawa bago ito maglaho. Inobserbahan nito ang kamay ni Larry kung mayroon itong defensive wounds, subalit wala itong napansing anumang sugat, kalmot o pasa. Sa patuloy na pagmamasid, napuna nito ang butas sa pinto at pader na ayon kay Larry ay parehong kagagawa ni Maya. Tila ipinahihiwatig nito ang pagiging bayolenteng babae ng kanyang asawa. Pero ang lingid sa kaalaman nito, noon ay may kutob na si Attorney Little na mayroon itong inililihim. Matapos magmatsyag sa bahay ng mga Milyete, sunod nitong tinungo ang kapitbahay ng mga ito. At doon ay natuklasan nito ang mga mahahalagang piraso ng clue bago hanggang sa tuluyang mawala si Maya. Sa CCTV footage na isang kapitbahay, bandang 9:57 PM noong January 7, nahagip ang 8 putok na tila tunog ng isang baril na nagmula sa bahay ng mag-asawang Milyete.
Mula pa rin sa parehong surveillance camera, bandang 10:30 PM, maririnig naman ang ingay ng mga naglalarong bata sa kanilang bakuran. Nakakapagtaka ito dahil sobrang lamig ng panahon noon, lalo na't 10 oras na ng gabi. Sa pool rin sa video ang patalikod na pagpaparada ni Larry ng kanyang Lexus GX sa kanilang garahe bandang alas 6 ng umaga ang sumunod na araw mula nang mawala si Maya. Bagamat hindi naman nahagip kung ano ang isinakay nito sa sasakyan. Pagkatapos ay umalis ito bandang 6:45 AM at halos 12 oras na nawala. Hapon na nang makita ito na umuwi sa kanilang bahay. January 26, muling nag-aay ng search warrant ang mga pulis. Kinuha ng mga ito ang navigation system mula sa Lexus ni Larry. Noon rin ay binulgar ng pamilya at kaibigan ni Maya kung anong klaseng relasyon mayroon ng mag-asawa. January 2020 pa umano nang magsimula ang marital problems ng dalawa. Nanggaling kay Larry na dumaranas ng midlife crisis si Maya, kaya naman bawat isa sa mga malapit sa asawa ay tinatawagan nito upang isumbong ito. Panay labas umano ito kasama ang mga single friends. Bagay na sinalungat naman ni Maya. Ayon rito, si Larry ang may problema. Pansin rin ng mga kaibigan ni Maya ang pagiging mapangontrol ng asawa nito. Sa puntong minomonitor na nito ang bawat kilos ni Maya. Gaya na lamang ng social media accounts, pati na rin ang mga ginagastos ni Maya. Wala na umano itong privacy dahil lahat ay tinatrack na ni Larry. Noon ay pinagdududahan nito ang asawa na nakikipagrelasyon sa isang katrabaho na married man na nagngangalang Jamie. Minsan na nitong in-email ang boss ni Maya upang sabihin ng affair at nang sa gayon ay mapaalis ito sa trabaho. Sa isang secret recording na kinuhanan ni Maya, makikita ang isa sa mga pagtatalo ng dalawa kung saan inaakusahan ito ni Larry ng pakikipagrelasyon sa iba. What you guys are doing to set up all the time in your projects and your team projects, mentoring and all that stuff. After all this stuff that you're accusing me of, and this is exactly why. This is and then mentoring stuff. This is you said this wasn't going to happen, no, and it still happened. No, you know, you guys got really close together on your desk. Always right here, always together. You know, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock at night. And then you start feeling stuff. So that's enough for you to wish death on me all the time? Oh, that's enough that you know that you gradually had an affair since December. Dagdag pa ng mga kaibigan ni Maya, bandang March 2020, mas lumala ang obsession ni Larry. Unti-unti itong gumawa ng mga nakakabahalang bagay upang mapaamo at muling mapaibig si Maya. Nagpapatugtog ito ng mga subliminal messages para sa asawa sa iba't ibang parte ng kanilang bahay. Minsan na itong nahuli ni Maya na naglagay ng speaker sa kwarto at piniplay ito habang siya ay natutulog. Naniniwala ang mga malapit kay Maya na kailanman ay hindi nito magagawa na basta na lamang umalis at iwan ang kanyang mga anak na siyang buhay nito. Mula sa mga impormasyong ito ukol sa estado ng pagsasama ng mag-asawa, hindi isinantabi ng mga pulis ang sinabi ni Larry na kusang loob umalis si Maya matapos ang kanilang argumento. Ngunit ang ipinagtataka ng mga ito, walang anumang ebidensya o CCTV footage na umalis nga ito sa kanilang bahay. Ang tanging na record na mga huling sandali nito ay nang dumating ito sa kanilang tahanan noong January 7 at mula noon ay hindi na ito nakuhanan pang lumabas o nakita ng kahit sino bukod kay Larry. February 4, 2021, isang buwan mula nang mawala si Maya, patuloy pa rin ang search. Walang tigil ang pamilya at volunteers sa paghahanap at pagpapakalat ng posters nito. Desperado na ang mga ito sa kasagutan kung nasaan na si Maya. Nang mga sumunod na araw ay humarap sa media si Marie Chris upang magmakaawa sa publiko na tulungan ng kanilang pamilya na makita ang nawawalang kapatid. Nagsagawa rin ng mga ito ng Find Maya rally sa Chula Vista. Ito ay upang siguraduhin tuloy-tuloy ang investigasyon at manatili ang interes ng mga tao sa kaso. Samantala, noon ay unti-unting dumidistansya si Larry mula sa pamilya ni Maya. Hanggang sa tuluyan na nga itong huminto sa pakikioperate sa mga pulis.
Bagamat kailanman ay hindi ito tumulong sa daan-daang tao sa paghahanap kay Maya. Ito ay dahil umano sa mga death threats na kanyang natatanggap mula pa lamang ng kumalat ng balita. Tikom naman ang bibig ng mga pulis sa detalye ng investigasyon. Gayunpaman, unti-unting binubuo ng mga ito ang mga ebidensya. July 22, 2021, halos kalahating taon mula nang mawala si Maya, sa kauna-unahang pagkakataon, pinangalanan na ng mga pulis si Larry bilang person of interest. Ayon sa police affidavit, pinaniniwala ang minurder ni Larry ang asawa nitong si Maya noong gabi ng January 7 at idinispose ang katawan nito noong January 8. Mula sa interview nito, parehong istorya pa rin ang ikunento ni Larry sa mga otoridad ukol sa pagtatalo nilang mag-asawa bago ito mawala, na naglock umano ito sa kwarto at hindi lumalabas. Bagamat sa huli ay nadagdagan ng istorya nito. Ayon rito, sa parehong araw, nagtungo umano ito sa isang beach kasama ang kanyang bunsong anak. Subalit walang anumang ebidensya na sumusuporta sa pahayag nito. Dahil mula pa noong January 6 hanggang January 8, walang sino man ang makapagsabi na nakita nila ito. Noon ay hindi rin pumasok sa kanyang trabaho si Larry. Samantala, sinabi ng mga lifeguard sa nasabing beach na wala silang natatandaang nakita ang mag-ama ng araw na yon. Wala ring kuha ng SUV nito sa CCTV ng parking lot. At nang i-download ng mga pulis ang GPS ng sasakyan nito, walang address na naitala ng araw na yon. Naka-off din ang cellphone nito ng halos kalahating araw noong January 8 ang eksaktong timeline nang makunan itong umalis sa kanilang bahay. Nang kolektahin naman ng mga ito ang cellphone ni Larry, burado na ang lahat ng messages sa pagitan nito at ni Maya. Nang tanungin kung bakit ito dinilit, ito ay dahil umano kailangan nitong mag-free up ng storage space. Bagay na walang katuturan dahil kung tutuusin, halos kilobytes lamang naman ang katumbas ng mga ito. At nang suriin naman ang browsing history nito, kinilabutan ng mga investigador sa kanilang natuklasan. Nag-search ito ng mga halaman at gamot na pwedeng inumin upang mawala ng malay ang isang tao. Pati na rin ang tungkol sa kawalan ng interes ng kanyang misis sa kanya. Ngunit ang pinaka-nagpatindig ng balahibo ng mga ito ay ang history mula September 2020 hanggang January 2021, kung saan madalas ang pagbisita ni Larry sa mga website ng pangungulam. Nadiskubre ng mga ito ang halos araw-araw na pagbili ni Larry ng magic spells na para lahat kay Maya. Umabot sa 1,000 ang palitan ng mensahe sa pagitan ni Larry at ng iba't ibang spellcasters. Bukod pa ito sa mga biniling charms na aabot sa 70. Maaaring impluwensya umano ito ng paniniwala ni Larry sa mga Filipino folk magic. Isa rin ito sa kanyang huling baraha upang kontrolin ang kanyang asawa. Nagsimula ito sa mga spell upang mapaibig muli si Maya at maayos ang kanilang pagsasama. Ayon sa isang request nito, quote-unquote, "Please, please help me. I want her to fall madly deep in love with me again." Ngunit bandang katapusan ng December 2020, nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unting umitim ang mga kahilingan nito sa mga spellcasters. Nais na nitong saktan si Maya. Ayon rito, quote-unquote, "Humble her down. Make her really sick and keep her sick. Please punish May and incapacitate her enough so she can't leave the house. She needs to be humbled down to the lowest of low. Maybe an accident or broken bone. Make her realize that we are meant to be with each other. Make her miserable without me. Make her want to sleep on the same bed for all eternity." Isa rin sa nakakagimbal na natuklasan ng mga ito sa bahay ni Larry ay ang Black Magic Altar para kay Maya. Sa gitna nito ay ang larawan nilang mag-asawa na may patak ng dugo ni Larry at 4 na kandila sa paligid nito. Sa kabila ng mga ito, noong January 9, 2 days mula nang huling makita si Maya, bigla na lamang itinigil ni Larry ang pagpapakulam rito. At sa halip, iniutos nito na sa kalaguyo na lamang ni Maya na si Jamie ibigay ang sumpa. Nagdagdag ito ng suspisyon ng mga pulis laban kay Larry. Samantala, nanatili naman sa pangangalaga ng mga magulang ni Larry ang 3 anak nito, habang binigyan lamang ng visitation rights ang pamilya ni Maya.
Pinaninindigan naman ni Larry ang kanyang hinala na buhay si Maya dahil 2 beses na rin umano nitong ginawa ang pag-alis sa kanilang bahay nang walang paalam noong 2020. Kakaiba rin umano ang mga ikinikilos nito ilang araw hanggang bago ito mawala at napapadalas ang pagkukulong sa kwarto kung saan kahit ang mga anak nito ay ayaw niyang makita. Para kay Larry, inaakusahan siya ng pamilya ni Maya ng pagpaslang upang ipahiya at parawasakin. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy pa rin ang investigation. Nadiskubre na habang inihahanda ang legal proceedings laban kay Larry, nag-withdraw ito ng malaking halaga sa kanyang bank account na sa paniniwala ng otoridad ay upang takasan nito ang kaso. Napag-alaman rin na minsan na itong naaresto bilang juvenile noong 1997 sa edad na 15 para sa isang gang-related na pananaksak. Mula sa ilang buwang investigasyon at pangangalap ng ebidensya, nagsagawa ng press conference ang San Diego District Attorney. Inilahad nito ang mga detalye na pinaniniwalaan ng mga ito na nag-trigger kay Larry sa pagpaslang. Kabilang na ang huling na italang tawag sa cellphone ni Maya na para sa 2 divorce attorney. Mula sa isang kaibigan na pinagkakatiwalaan ni Maya, ibinahagi nito ang kanilang naging pag-uusap na buo na ang loob ni Maya na makipaghiwalay kay Larry sa ayaw at sa gusto nito. October 19, 2021, tuluyan ang inaresto si Larry Millete para sa kasong murder sa asawang si Maya at sa illegal possession of an assault rifle. Nag-plead ito ng not guilty. Noon ay pinagbawalan ito ng anumang kontak sa kanyang mga anak upang hindi na madagdagan ang traumang dinaranas ng mga ito. Subalit ilang beses niya itong nilabag nang pilit itong tumawag sa mga bata na umabot ng 100 beses. Inuutusan niya ang mga ito na basahan siya ng mga articles ukol sa paparating niyang trial. Pinapanood niya rin ang 2 sa panganay nito ng isang pelikula na may pamagat na shot caller upang maintindihan umano ng mga ito ang sitwasyon ni Larry habang nasa kulungan. Sa huli ay pinayagan itong gumawa ng handwritten letters para sa mga bata sa pamamagitan ng attorney nito. Naghain naman ng motion for custody si Marie Chris para sa mga pamangkin na noon ay nasa pamilya pa rin ni Larry. Noong June 2022, umapela ang attorney ni Larry upang i-adjust ang date ng trial dahil hindi pa umano handa ang kliyente nito. Matapos ang psychiatric evaluation, pinayagan na itong humarap sa trial. January 11, 2023, nagsimula ang preliminary hearing. Doon ay humarap ang nasa 20 witness laban kay Larry. Ayon sa isang kaibigan ni Maya, minsan nang sinakal ni Larry si Maya hanggang sa mawalan nito ng malay. Paglalahad naman ni Marie Chris at ng sister-in-law ni Maya, nag-confess ito na kung mayroon mang mangyari sa kanya ay si Larry lamang ang may kagagawan. She said, if something happens to me, that's gonna be Larry. She told me, stop answering Larry's call because anything that you say to him is going to be used against me. This is it. I'm going to file for divorce. And if something happens to me, it would be Larry. Nag-testify naman ang district attorney na si Grindley ukol sa mga data na nakalap sa computers at devices sa bahay ng mga Millete. Isiniwalat nito na mayroong secret Instagram si Maya na ginagamit nito bilang diary at upang makipag-communicate kay Jamie. Hindi naman nito itinanggi ang naging affair nila ni Maya bagamat tinapos na umano nila ito. Kinumpirma rin ni Grindley na nais nang hiwalayan ni Maya si Larry pero hindi ang iwan ng kanyang mga anak. Wala umano itong planong lisanin ang buhay na kanyang binuo. Naniniwala ang prosecutors na sapat ang kanilang hawak na ebidensya upang patunayan na patay na si Maya. Matapos ilahad ang mga statements at ebidensya, napagpasyahan ng judge na ganapin ang first trial noong January 2024. Ngunit muli na naman itong nakansela dahil sa kakulangan ng pondo ni Larry para sa pagbabayad sa kanyang depensa. Nag-back out rin ng attorney nito kaya naman mapapalitan ang team of lawyers na maghahawak ng kaso. Kakailanganin ng mga itong magsimula sa umpisa ng kanilang sariling investigasyon. Kaya muli na namang na-reschedule ang trial sa darating na katapusan ng August 2024. 3 taon na ang nakakalipas mula nang mawala ang 39 years old na si Maya noong January 2021. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natatagpuan ang katawan nito.
Nananatili naman si Larry sa kulungan ng walang bail dahil na rin sa threat nito hindi lamang kay Jamie kundi pati na rin sa publiko. Patuloy ang pagsasagawa ng vigil at private searches sa tulong ng mga donasyon sa GoFundMe. Desperado pa rin ang pamilya ni Maya na matagpuan ito. Dismayado ang mga ito sa ilang beses ng delay ng trial. Inilalarawan si Maya Millete bilang Asian, specifically Filipina. Brown ang kulay ng buhok at mga mata nito, may taas na 5'2" at timbang na nasa 100 pounds. 42 years old na dapat ngayong taon si Maya. Kung sino man ang may impormasyon sa kinaroroonan nito, maaaring tumawag sa San Diego Crime Stoppers o kaya naman ay sa Chula Vista Police Department. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.